Panibagong araw na simula para simpleng agahang paghahanda. Hello mga kagala ko, kumusta kayo? Magandang araw sa inyo. Tara magluluto tayo ng piniritong saging para sa ating simpleng agahan at mag-harvest na rin tayo ng ating papaya. Malapit nang mahinog itong papaya kaya naman kinuha ko na bago ako ulit mag-umpisa para sa aking pagluluto. Nagprito na rin ako mga kagala nito kagabi, kaya naman itong kawali ulit na ito na may mantika na ang gagamitin ko kasi malinis naman. Ayan, okay na. Tara, kain na po tayo. Meron ako ditong mga kagalang tuyong pinirito na bislad kasi gustong gusto ko yan kapag kumakain ako ng piniritong saging na ganyang malibalang pa. Meron akong sugar para sa ating sausawan at kape. Tara, sabayan nyo ako, kain na po tayo. Agahan tayo mga kagala. Kape, saka itong pinirito kong saging na saba na manibalang. Saka gusto ko nitong may daing na tuyo. Wala lang, parang trip ko lang para masarap lang. Dito mga kagala sa probinsya, sabi nga ng iba, mahirap daw ang pamimera. Pero kung maalam ka naman magsikap at magtiyaga, marami ka rin namang mamiminos para bilhin ng pera. Pero sabi nga, saan at saan ka man pumunta, talagang walang pera kung hindi ka maalam magsikap. Kaya palaging tiyaga lang. Pero lahat ng bagay ay dapat lagi nating ipagpasalamat dahil lahat pa rin yun ay blessing. Minadali ko na rin ang aking pagkakape kasi may pupuntahan nga pala ako. Aalis ako kasi may iniuutos sa akin si mama. Nandito ako mga kagala sa kabila naming bahay kasi maglilinis ako at may gagawin pa akong iba. Saka may dala na rin akong pagkain ng aking mga alagang pusa at aso sa kabilang bahay kaya pakakainin ko na rin. Mag-away. Dali, nahalo pa eh. Sandali, Wamos. Wamos, hindi ka dyan. Maghintay, bibigyan kita sa kabila. Dito ka, Wamos. Wamos! Dito ka na. Wamos! Hindi ka pwedeng sumalo doon at nag-aaway din lang naman kayo. Kain. Bigyan natin si Ukay ng kunti. Kumain ba si Ukay kanina? Hihintay talaga si Ukay tawagin bago siya lumapit. Okay, halika na. Okay. Kakain naman kayo mamayang tanghali pagdating ha, ng inyong amo. Hati-hati lang. Sige, kain. Aso at pusa nila yan mga kagala sa kabila. Doon sa bahay ng kapatid ko. Ito si Precious at si Color. Ayan. Kahapon galing din naman ako dito, nagwalis ako. Hindi ko nga lang masyadong natapos doon sa kabilang gilid. Pero dito nawalisan ko naman. Kaya nga lang ipanibagong patak na naman ang dahon. Kaya mga kagala, napakahirap talaga kapag may puno. Ito kasing puno na ito mga kagala, ipapatanggal ko na to sa kapatid ko. At talagang malala na yung dahon namin sa bubong. Masyado na nakakasira ng aming bubong. Saka isa pa problema sa pagwawalis, talaga napakaraming dahon. Mas marami pa talaga yung tinatrabaho sa kanya na galing sa punong yan. Ayan. Dito nawalisan ko rin kahapon pero hindi ganong tapos. Saka dito. Tatapusin ko na muna dito mga kagala kasi kunti na lang naman ito para iba-iba. Kung madagdagan man ngayong maghapon, bukas hindi ganong kalala ang kalat. Ang galing ng ibon, ayun na ulit siya. Ginagawa ulit niya yung pugad dun sa taas. Ito kasing mga kagalang pugad na to ay talagang matagal na niyang pinupugad din eh. Ang gawa niya kapag nakapagpapisa na siya ng itlog niya, kung masira man, inaayos talaga ulit niya, talagang ayaw niyang umalis dyan. Nung isang hapon nung naglinis ako dito, wala na yan eh, pero ayun, binubuo ulit niya. Ang tawag namin dyan sa ibon na yan, sa nagpupugad na yan, ay ibong pisiw. Yung baliliit lang siya mga kagala na ibon. Tapos mga kagala dati pa, nakikita na namin siya, meron siya dyang mga inakay, pero hindi talaga namin pinapakailman. Hinahayaan lang namin siya dyan. Ayun siya mga kagala. Iba natin dito yung cam para makita nyo. Habang busy ang ibong pisiw sa paggagawa ng kanyang pugad, ako ay nagbisibisihan na rin upang maglinis sa mga kalat ng mga dahong tuyo. Inumpisahan ko na ang pagkakalaykay dito sa paligid.
Madaling madali, pinas forward ko na lang ulit at tingnan na ulit natin yung ibon na gumagawa dito. Halos malapit na rin ako matapos magwalis mga kagala at halos matatapos na rin siya sa paggagawa ng kanyang pugad. Kaya naman ako hindi mapakanali. Tingnan ko yung pugad na ginagawa niya kasi natutuwa lang talaga ako sa kanya. Wala pa naman talaga siyang itlog at ginagawa pa lang talaga niya. Pagkatapos kong magwalis ay tuloy-tuloy ko na rin sinigaan kasi kung hindi ko ito sisigaan ay kakalat lang ulit ng mga manok na mga pagala-gala dito sa amin. Likas naman talaga mga kagalang nakakatuwa ang maraming puno sa paligid. Kaya nga lang sa tulad ni mama na talagang uugod-ugod na para magwalis ay nakakaawa din kapag sobrang daming mga tuyong nang lalaglag. Kaya naman talaga kami minsan ay pinupuntahan namin siya para tulungan sa pagwawalis man lang. Kahit nagkaroon na kami ng mga kanya-kanya naming pamilya ay paulit-ulit namin siyang inuuwian dito sa aming bahay. Ito na mga kagala, gagawin ko ng special task sa akin ni Mother. Ayan, alam nyo kung anong gagawin ko, tingnan nyo. Habang gumagawa nga ako nito mga kagala, natatawa ako kasi first time ko lang gawin ito. Kasi may mga mais na tanim si mama, sabi niya baka daw siya mapag-agawan ng uwak at wala na daw siyang maabutan pag uwi niya. Kaya sabi niya gumawa daw ako ng ganitong patakot, kwintasan ko daw ng tirador, lagyan ko daw ng pulang damit na tela. Wala akong makuhang damit kaya damit na niya ang ginawa ko. Tapos, ang ulo daw ay lagyan ko ng bunot. Syempre, tuwan-tuwa naman ako habang ginagawa ko kasi sabi ko, nakakatuwa din palang gumawa ng ganito. Ay, Diyos ko. Ako lang may nagagalak dito sa iyong pinapagawang ito. Hay, sa wakas, halos matatapos na rin. Ilalagay na ulit natin mga kagala yung tirador. Yan ang sabi ni mama, natatakot doon yan ng uwa kapag nakikitang may tirador. Tingnan nga natin kung matatakot. Sana next time, totoong anak ko na ang aking bibihisan. Pero sabi nga, may tamang panahon para maghintay, kaya tayo ay tiis-tiis lang. Ganun talaga ang buhay. Pero hindi sa lahat ng bagay siniswerte, may iba-iba talaga. Nang matapos kong gawin, totoo nga palang parang kapag nakagawa ka ng ganito, parang tao mo rin pwedeng kausap. Kaya ayan, para nga akong tuloy na hisiraan ng ulo diyan, isinasayaw-sayaw ko pa. Para mga kagala, ilagay na natin doon sa halamanan ni mama. Nandito ang munting taniman ni mama ng mga gulay. Nakakatuwa siyang magtanim ng mga gulay kasi kahit kukunti lang yan, talagang sagana mamunga. Kaya naman minsan kapag ang mga tanim ko ay wala pang bunga, ako ay sagana ding mamitas dito sa kanya kasi siya lang naman ang kumakain. Pero lagi ko siyang sinasabihan, mas mabuti na yung healthy lagi yung kinakain niya, magtanim na magtanim siya ng gulay, lalo't hindi na sa kanya pwede yung karne. Ayan mga kagala, inilagay ko na nga siya para siya ang bantay habang wala si mama sa kanyang mga gulay. Pagkatapos kong ilagay ang kanyang patakot ay namitas na rin ako ng mga sitaw at ng kanyang kalamismis kasi ipipitas na din naman. Matagal-tagal pa si mama sa Manila. O ayan mga kagala yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Kunting tiyaga lang, may mga bagay na hindi talagang kailangan bilhin ng pera. Pero kailangan din natin ang pera, yun nga lang may maimiminus ka. Tanghali na naman, kailangan ko na rin umuwi kasi marami pa akong aasikasuhin sa bahay. Oh, paano mga kagala? Dito ko na lang ulit tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!